tinatanong. Hello, what's up guys? Magandang buhay sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Rock Hunter. Kumusta kayo sa inyong mga bahay dyan? Ito, mahirap yung panahon ngayon dahil sa krisis. Pero may kunting katanungan lang ako guys. Dahil sa nangyayari ngayon, dahil magla-lockdown na naman ulit, mag-extend yung lockdown. So, ang tinatanong ko, hanggang kailan kaya matatapos yung krisis na to? Ano ba ang solusyon ng ginagawa natin? Wala ba tayong fundamental solusyon na target kung kailan talaga tapusin yung pandemic na ito, diba guys? Kasi sa dami ng naapektuhan guys, marami na nawalan ng trabaho, marami na nagugutom, marami ng mga negosyong nagsarado, lahat parang nagiging ano na tayo kumbaga kontrolado na tayo, parang di remote control tayo na pag sinabing post ka lang, pag sinabing play ka parang ganun ang nangyayari sa atin ngayon. Wala na tayong kalayaan, no? Paano natin maibalik yung dating tayo na maging malaya tayo, maging masaya tayo kasama ang ating pamilya? Sa ngayon, pati yung mga bata, apektado dahil hindi sila makakalabas ng kanilang mga bahay. Parang tayong nakabilanggo. Dahil pa natin ng kabilanggo sa kulungan na kailangan antayin natin kung kailan tayo bigyan ng parol para makalaya tayo. So, ganun ang nangyayari sa atin guys Ngayon, tanong ko sa inyo, ano ang solusyon na pwede natin gagawin dito? Mag-lockdown na naman. Dami ng Pilipinong naghihirap. Maraming na nagugutom, like apektado dito yung mga night businesses, no? Kung tutuusin, yung mga panggabi dahil may curfew tayo. Paano yung mga nagnenegosyo sa gabi? Dahil hanggang alas 6 lang, sarado na. So wala na silang kikitain. Paano na lang sila mabubuhay yung pamilya nila? Nangangailangan din ng financial yan sa araw-araw, di ba? So mga pinapakain, may mga pamilyang binubuhay din yan. Maging sa mga malalaking negosyo natin. Maraming negosyong malalaki sinasara dahil walang mga trabahador, dahil hindi makalabas sa kanilang bahay dahil may rules and protocols tayo na ginagawa. So hanggang ngayon, isang taon na tayo guys, wala pa ring solusyon, wala pa ring vaccine kung ano ang pwede gagawin na ibibigay sa tao ba, ano bang vaccine, bibilhin ba yan o libre ng gobyerno. So doon tayo magbabase. At isa pang katanungan guys, paano nila mabigyan ng kasagutan ang tanong ng tao, saan nila nakukuha lahat ng database, paano nila ginagawa na yung isang tao ay proof talaga na nagpositive sa COVID at namatay ng dahil sa COVID. So kailangan natin malaman yan guys Ngayon, sa isang pamilya, may isang miyembro kayo nagiging positive dun sa COVID na sinasabi nila, i-isolate yung patient, di ba? So paano ngayon yung naiwan na pamilya? Yan ba ay positibo din sa COVID? Or yung COVID na mimili lang na isang miyembro lang kailangang mahawaan ito, o isang miyembro lang ang pwedeng mamatay ng dahil sa COVID? Paano ang nangyayari ngayon sa atin guys kung papansinin ninyo? Dahil ang sabi nila, ang virus walang gamot. Di ba? Hindi dapat lahat ng tinamaan ng virus, naging positive ng virus, dapat nagkalamatay na lahat ng taong Pilipino. Kasi marami nang nahawaan, marami nang namatay sa COVID. Diba? Ibig sabihin yung COVID namimili lang kung sinong dapuan at sinong papapatayin. At saka ano ang solusyon? Alam naman pala natin na ang COVID ay lumalaganap na. Isang taon na tayo sa COVID, nagsasuffer, nagsakripisyo ang lahat. Nagsakripisyo ang bansang Pilipino. Ba? Ang buong bansa natin sa Pilipinas nagsakripisyo ng dahil sa COVID. Ano ang konkretong solusyon para masolba yung problema na ito? So ito ay mga katanungan lamang na gumugulo din sa aking isipan, na kahit yung mga anak ko nagtatanong sa akin kung hanggang kailan magtatapos, ano ba ang nangyayari sa atin. So wala tayong mga isagot, kundi ano ang sabihin lang natin sa mga anak natin, sa pamilya natin, sumunod lang tayo sa rules and protocols na mga pina-implement sa atin, di ba? Pero hanggang kailan? Isang taon na tayo. Tapos i-lockdown na naman tayo ulit, no? Sarado na naman yung mga establishmento, wala na naman trabaho yung ibang tao. So anong mangyayari sa atin sa bansa? Nagiging zombie na lang tayo lahat, di ba? So ano ang katibayan natin sa mga nangyayari sa atin na talagang may namatay o nagpositive sa COVID? Kasi kung mapapansin niyo guys, kung ako tatanungin niyo, dahil ang sabi nila pag virus, walang gamot, di ba? Pero daming hinahawaan ng virus. Daming naging positive sa virus. Maraming namatay sa virus. Bakit tayo nandito pa rin? Hindi dapat nagka-positive o nagkahawa-hawaan na tayo lahat. Hindi dapat nagkalamatay na lahat ng tao dahil ang virus walang gamot. Diba? Walang vaccine. Ang tanong ko, may vaccine man ngayon, kung may darating mga vaccine, ang vaccine ba ay para saan yan? Sapat ba yan sa lahat ng sambayan ng Pilipino, mga Pilipino, may hirap o mayaman? O para lang yan sa mayayaman yung vaccine na yan? Paano yung mga hindi malapatan ng vaccine? Pabayaan na lang sila ba na mamatay, na mahawaan ng virus? Ganon ba ang sistema natin ngayon? So guys, sana unawain, intindihin natin lahat ng mga nangyayari sa sitwasyon. Kasi
gulong-gulo na halos lahat ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ngayon naghihirap, nagugutom, kumakapit na yan sa patilim, gumagawa na ng kalokohan o gumagamit na ng ibang tao para manloko, para pampakain sa pamilya nila. Wala tayong solusyon. Ayuda. Pagdating sa ayuda, guys, may ayuda tayong dumating, di ba? Pero ang ayuda hanggang kailan? Ang ayuda bibigay isang linggo, pwede. Pangalawang linggo, wala na. Hanggang isang linggo lang ayuda ibibigay. Ang lockdown, isang buwan. Pero anong gagawin ng tao? Nagbabayad ng bills, bumili ng pagkain natin, may mga binabayaran niyang upa, bahay, tubig, kuryente. Saan nila kukunin, guys? Lahat. Ano ang benepisyo o ano ang suporta na ibibigay nila sa atin? Tapos magla-lockdown na naman tayo ulit. Ano ang sistemang mayroon tayo? Hindi ako against sa mga namumuno dyan, no? Against ako doon sa mga taong kurakot dyan. Dahil kung walang korupsyon, walang mga gahaman dyan, walang buaya dyan sa pwesto, hindi sana magkagulo-gulo yung sistema natin sa Pilipinas. Hindi magkagulo-gulo yung bansa natin. Hanggat mayroong korupsyon, hanggat may buaya at nagpapagamit sa salapi ng mga mayayaman dyan, lintik na yan, nagsasakripisyo dito mga mahihirap. Tayo, mga mahirap, wala tayong kalayaan sa sariling bansa natin. Diba? Dahil na rin sa disiplina ng bawat isa. Wala disiplina ang mga Pilipino. Hindi lahat ng Pilipino. Mayroon matitinong Pilipino. Pero karamihan, halos lahat ng mga Pilipino walang disiplina. Tingnan nyo guys, bigyan ko kayo example. Bakit ganito-ganito tayo nagkabuhol-buhol, nagkalitsi-litsi dito sa bansa natin? Tayo mga Pilipino, kaya inaapi-api, ina-underdog ng ibang bansa. Bigyan ko kayo magandang example guys ha. Subukan nyo pumunta sa ibang bansa. Singapore, lahat. Pag sinabing ayaw magtapon ng basura dahil bawal, kaya natin sundin eh. Ginagawa natin dahil takot tayo, dahil yun ang batas nila. Kaya natin na hindi tayo magtapon dahil batas nila. Pero subukan yung pagbalik mo dito sa Pilipinas, sarili mong bansa, binababoy mo. Pag sinabing bawal magtapon ng basura, doon pag gusto magtapon ng basura. Yun ang ugali ng mga Pilipino. Kaya wala tayong asenso mga Pilipino. Ginagago tayo ng ibang bansa. Alam nyo kung bakit? Na-underdog tayo ng mga dayuhan. Dayuhan dito pumupunta sa bayan natin, magpapayaman. Tayo nagpapalipin sa sariling bansa natin. Asan na ba ang sistema? Asan ba ang hustisya ng mga Pilipino? Wala tayong hustisya dito. Kaya guys, magmula tayo, magising tayo sa katotohanan. Itong eleksyon, darating eleksyon ngayon, mag-ingay naman yan sila. Matanggal na yan ang COVID. Matanggal na yung lockdown pag malapit ng eleksyon. Kasi lalabas yung mga tao para butuhin sila. Uto-uto kasi mga Pilipino. Uto-uto yung mga Pilipino. Hindi lahat naman ng Pilipino. Mayroong matitino, matatalinong Pilipino. Pero ang mga Pilipino, isang sulsul lang, pakitaan lang, pabili ng mantika, asin, pabigyan lang ng lugaw, okay na. Pero habang buhay na nila, dalhin sakripisyo ang pamilya nila, ang buong Pilipinas, nang dahil sa pag-uuto-uto ng ibang mga Pilipino. Ganon ang sistema natin sa ating bansa dito, kaya wala tayong asenso eh. Tingnan mo ngayon, ang Pilipinas, yung COVID na yan, 1 taon na sa ngayon. Ibang bansa okay na, wala na lockdown, clear na sila. Sa atin, anong sistemang mayroon tayo dito hanggang ngayon? Pinagpipilitan pa rin natin ang sarili natin, mag-antay tayo ng baksin. Hanggang kailan yung baksin? Ang baksin ba sapat para sa ilang milyong Pilipino nandito sa Pilipinas? O yan ang baksin na yan para sa mayayaman lang yan? Paano kami mga hirap? Tayo mga mahirap guys. Anong mapapala natin dito? Mag-antay na lang ba tayo na mamatay sa virus? O kung may virus man yan, anong katibayan nila naging positive sa COVID? At saka yung pamilya na nakuha na ng miyembro na matay doon sa COVID, ano yung proof nila na yan ang pamilya na yan hindi kasali doon sa positive ng COVID? Anong katibayan nila? Dapat ipakita nila ang database nila na ito si Juan Poncio Pilato namatay sa COVID, positive sa COVID, ang pamilya nila ganitong nangyari. Ibig sabihin, ang COVID pala si Juan Poncio Pilato namatay, yung pamilya ni Juan Poncio Pilato walang COVID. 'Di ba? Namimili lang yung COVID kung sinong dapuan. So ganoon ang sistema natin guys, disiplina. So suggestion ko siguro sa ating pamumunuan, sa pamahalaan natin, kung hanggat maaari, ibalik natin yung normal. Yung mga negosyo, buksan natin. Kasi bagsak ng ekonomiya eh. Kung i-lockdown natin ng i-lockdown lang, tapos ng i-lockdown, bagsak yung ekonomiya. Bagsak at bagsak hanggat sa mga kalamatay ng mga tao, hanggat gagawa na ng kalokohan at gagawa ng masama yung mga tao. Buksan natin, paunti-unti, mga establishmento, lahat ng mga negosyo. Nasa disiplina na lang ng tao ng bawat isa, yung individual na disiplina ang kailangan natin. Di ba? Para kung paano tayo makaiwas, paano tayo mag-ingat sa virus. Yun ang pwede natin gagawin. Ibalik natin paunti-unti ang normal. Hindi yung pinapatay natin yung mga mahihirap na Pilipino. Okay lang yan sa mga mayayaman. Kahit 10 taon yan sila na hindi maglabas ng kanilang bahay. Dahil yan, mga bilyonaryo yung mga yan eh. Tayo mga mahihirap na isang kahig, isang tuka. Trabaho lang inasahan para pampakain sa pamilya natin. Mawalan pa tayo ng trabaho dahil pandemic, dahil sabi nila lockdown.
Bawal magtrabaho, magbawas yung kumpanya dahil magsarado, dahil logi ang negosyo, dahil may curfew hour, di ba? May business limit na oras. So ganun ang sistema natin dito guys, kaya walang asenso ang Pilipino hanggat hindi tayo magiging disiplinado. Walang ibang tao makapagturo o walang ibang tao magdadala sa sarili at bawat ng isa sa atin. Sarili natin, disiplinahin natin. Yun ang importante guys. So sana maraming salamat at sa aking opinion. Ito opinion lamang to guys. So magandang buhay sa atin lahat. God bless you all.